Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Salome na hindi na po naglandfall pero dumaan ng napakalapit dyan sa may area ng Batanes. Ito pong bagyong Salome ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 85 kilometers southwest ng Basco, Batanes. O pababa nga po yan. At ito pong bagyong Salome din ay lumakas ng bahagya, umabot sa tropical storm category nitong magdamag, pero muli na naman po yung humina dahil nga doon sa interaction niya doon sa ating northeasterly wind flow at doon sa high pressure area. Sa itaas na bahagi ng ating bansa, sa kasalukuyan, bumalik na po yan sa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 55 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 75 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos, pasubsob o pababa patungo dyan sa may area ng Babuyan or malapit na po dyan sa area ng Babuyan at Ilocos Norte, yung western section po nito. Sa ngayon, hindi pa natin yan inaasahang mag-landfall o tumama muli sa lupa. Yan nga po ay kumikilos, pasubsob sa bilis na 20 kilometers per hour. Ngayon, silipin natin itong forecast track ng Pag-asa para dito sa bagyong Salome. So, narito po ang pinakahuling track ng Pag-asa para sa bagyong Salome. Again, ito nga po ay dumaplis o dumaan ng napakalapit dito sa area ng Batanes. Kasalukuyan po yan kumikilos, paibaba as a tropical depression. Maaari po yan dumaan dito sa Luzon Strait, sa western section ng Babuyan, at again, dito po sa western section ng Ilocos Norte. Habang kumikilos patungo dito sa may West Philippine Sea. Again, ang nagpapababa dito yung ating northeasterly wind flow at yung high pressure area sa itaas na bahagi nito. At kasama rin po yan sa nakakapag-interact dito sa ating bagyo. Kaya hindi po yan gaanong lumalakas dahil doon sa ating introduction o pagpasok ng malamig na hangin o cold and dry air. Dahil dito sa ating northeasterly wind flow. At yan nga rin po ang tumutulak dito. Baba. So inaasahan natin na magpatuloy yan as a tropical depression habang binabaybay itong western section ng extreme northern Luzon at northern Luzon hanggang tuluyan na po yung malusaw o bumalik sa pagiging low pressure area. Yung bulto ng ating malalakas na hangin dito po sa extreme northern Luzon at Babuyan area ay dulot na rin po ng ating northeasterly wind flow kasama nitong bagyong si Salome. So posibleng bukas yan po ay maging low pressure area na. Again, nasa minimal po tayo o nasa pinakamabang kategory ng bagyo. Tataas po ang tropical cyclone wind signal number 1 ng Pag-asa dito po sa ilang bahagi ng Ilocos Norte at Babuyan Islands, kasama po dyan ang Batanes area. Ito po yung ating pinakamalalakas na hangin maaaring matanggap dito po sa bagyong si Salome. Pero again, ito po ay nasa mababang level o nasa pinakaunang level ng ating bagyo. Ngayon, isumin natin itong ating satellite image para sa mga kaulapang nakaka-apekto sa ating bansa. Again, ito po bagyong Salome ay nagdadala po ng mga pag-ulan at mahanging conditions o stormy weather o masungit na panahon dito po sa area ng Batanes. Kasabay po ng pagdaan dyan at kasama na po dyan o lumalapit na po yan dito sa Calayan at Babuyan Group of Islands at patungo dito sa areas ng Northern Luzon sa Ilocos Region. Ito po yung ating bulto ng kaulapan associated sa bagyong Salome. So, bababa po yan at makaka-apekto po dito sa mga isla sa Babuyan at Calayan. Maging dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon, ang Ilocos Norte, kasama po dyan ng Apayao at ilang bahagi ng Abra. So ito po ay mga scattered o possible scattered rains na lamang at yung ating mga pagulan dito sa posibleng pagdaan ng bagyong Salome ay concentrated dito sa medyo malapit doon sa kanyang center or gitna. So kung offshore po yung dadaan, mga possible scattered o kalat-kalat na pagulan na lamang yung ating aasahan sa pagdaan dito pong bagyong Salome. Particularly dito sa western section ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Samantalang, ang natitirang bahagi ng Northern Luzon, kung mapapansin nyo, at Central Luzon, maging sa malaking bahagi nga ng Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila, relatively fair weather po tayo. Maganda ang panahon natin. Pero mamayang hapon, tumutubo po yung ating mga kaulapan, yung mga ganyang kalilit na kaulapan. Lumalaki po yan at nagkakaroon tayo ng tinatawag nating afternoon showers o thunderstorms o yung convective systems natin. So ito po ay mga pagulan na hindi naman masyadong nagtatagal, pero may thunderstorms tayo. May kasama po yung mga malalakas na bugsok ng hangin dahil nga sa mga thunderstorms. Samantalang, sa Visayas, mas maliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas. Pero meron tayong mga kaulapan dito sa eastern section nito, ang Eastern Visayas area sa Samar at ilang bahagi ng Leyte. Ito naman po ay epekto ng ating easterlies. Nagpapakita ng ating araw sa malaking bahagi ng Visayas. Pero dito po sa Negros Island region, medyo mataas pa rin yung ating chance ng pagulan dyan. Dahil sumasabit dyan yung ating intertropical convergence zone. Ganun din po dito sa area ng Palawan. Yung ating mga pagulan dyan ay dulot ng ating intertropical convergence zone. Samantalang sa Mindanao, ngayong umaga, maliwalas pa naman ang panahon natin, pero mamayang hapon,
mataas din po ang ating chance ng mga pag-ulan at possible mga thunderstorms. Dahil again, conducive tayo sa mga production ng mga kaulakan na thunderstorms dahil nga sa epekto ng ating intertropical convergence. So yun muna pagkalaki natin dito sa Bagyong Salome. Again, mag-ingat po tayo sa mga possible effects nito, particularly dito sa mga isla sa taas na bahagi ng ating bansa, extreme northern Luzon. Kasama po dyan ang Calayan at Batanes area. Muli, ito po ang weather dito para sa Philippine Weather Trivia. Balikan natin yan bukas.